Maagang-maaga sa isang sangay ng malaking bangko sa Makati, dumating si Mang Ernesto, isang negosyanteng kilala sa pagbebenta ng construction materials. Dala niya ang kanyang tseke at balak niyang mag-withdraw ng 700,000 para pambayad sa supplier na ayaw tumanggap ng tseke o bank transfer. Akala niya gaya ng dati mabilis lang ang proseso, pero hindi na pala ganun kadali. Pagharap niya sa teller, biglang humaba ang proseso. Tinanong siya kung para saan ang pera. Sinabihan siyang kailangan ng karagdagang dokumento at kailangan din ng approval mula sa manager. Nagtaka siya, bakit ngayon lang nangyari ito? Dati naman saglit lang. Kamakailan lang kasi, naglabas ng bagong patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP. Ayon dito, kapag ang isang tao o negosyo ay nag-withdraw ng $500,000 pataas sa loob ng isang araw, papasok ang mas mahigpit na customer due diligence. Ibig sabihin, masusing titingnan ng bangko kung saan gagamitin ang pera, kanino ito mapupunta, at kung may kaugnayan ba ito sa posibleng money laundering o katiwalian. Layunin nito na pigilan ang pagdaloy ng perang galing sa ilegal na gawain, kabilang na ang droga, smuggling, online fraud, at syempre, korupsyon. Sitwasyon sa bangko. Habang nag-iintay si Mang Ernesto, napansin niya ang ibang customer na halos pareho rin ng sitwasyon. Isang babae na may dalang dokumento ng real estate, magwi-withdraw ng 1.2 milyon pambayad daw sa lupa. Isang matandang may-ari ng palengke, nangangailangan ng 600,000 para ibayad cash sa delivery ng bigas at manok. Pareho silang tinatanong ng mga detalyado, ano ang negosyo nila, saan dadalhin ang pera, at minsan ay kailangan pang magpasa ng resibo o kontrata bilang patunay. Medyo nakakainis para sa iba, pero paliwanag ng branch manager. Hindi po ito para pahirapan kayo. Ito ay alinsunod sa bagong pulisya ng BSP. Mas mainam na masuri kaysa malusutan tayo ng mga sindikato o mga tiwaling opisyal na gustong itago ang pera nila. Sa Senado at mga balitang pambansa, lumalabas na maraming kaso ng mga opisyal ng gobyerno at negosyanteng sangkot sa anomalya na gumagamit ng bangko para mailusot ang pera. May ilang kwento na mga milyon-milyon ang withdraw cash at kalaunan na tuklasang ginamit sa pagbili ng luxury bags, jewelry o kaya'y ginawang cash gifts tuwing eleksyon. Dahil dito, naging madali para sa kanila na umiwas sa digital trace ng mga transaksyon. Kaya ngayon, nagiging mas istrikto ang mga bangko. Hindi lang basta withdrawal slip at valid ID ang kailangan. May tinatawag ng enhanced due diligence, parang mas malalim na background check. Bumalik tayo kay Mang Ernesto. Halos 3 oras na siyang nakaupo sa bangko. Naiinis na siya dahil ang supplier niya naghihintay na. Manager, bakit ba ganito katagal? Hindi naman ako kriminal. Reklamo niya. Ngumiti ang manager at mahinahong sumagot. Sir, naiintindihan ko po. Pero isipin ninyo na kung walang ganitong pulisiya, baka yung perang galing sa buwis ng tao, makalusot at maging cash sa mga bulsa ng tiwali. Mas mabuting mahigpit ngayon kaysa magdusa ang bansa. Medyo natahimik si Mang Ernesto. Oo nga naman, naisip niya, baka ganito rin ang paraan para matigil ang mga scam at pandaraya. Realidad sa publiko, para sa ordinaryong Pilipino, bihira ang mag-withdraw ng 500,000 pataas. Kaya't karamihan hindi direktang apektado. Pero para sa mga negosyante, kontraktor o kahit OFWs na nagpapadala ng malaking halaga para sa bahay at negosyo, ramdam nila ang epekto. May ilan ang nagsasabing pahirap lang ito. Pero may mas nakararami ring naniniwalang ito ay hakbang tungo sa mas malinis na sistema. Kasi kung hindi matutunton ang malalaking cash flow, tuloy-tuloy lang ang paggamit ng pera para sa ilegal na operasyon at katiwalian. Sa wakas, lumabas na ang approval ng bangko. Binigyan si Mang Ernesto ng kanyang 700,000 cash, nakabalot sa makapal na sobre. Pero bago siya umalis, pinaalala ng manager, Sir, sa susunod po, mas mabuting gumamit ng bank transfer. Mas ligtas, mas mabilis, at mas madali. Habang palabas ng bangko, dala ni Mang Ernesto ang mabigat na sobre at mas mabigat na pag-iisip. Siguro nga, panahon na para masanay na sa cashless transactions. Kasi kung lahat ng korap gumagamit ng cash, baka oras na rin para bawasan ang paggamit nito. Ang bagong patakaran ng Bangko Sentral ay isa lamang sa mga hakbang para sugpuin ang money laundering at katiwalian sa bansa. Totoo, maaaring mas hassle ito sa ilan, lalo na sa mga negosyong sanay sa cash.
Pero kung masusugpo naman ang mga sindikatong naglalaban ng pera at mga opisyal na nagbubulsa ng kaban ng bayan, baka sulit din ang sakripisyong ito. Sa dulo, tanong ng marami, handa na ba ang Pilipinas sa isang lipunang mas cashless at mas transparent?